Hi mga ante, I'm back and welcome again sa A Day in My Life dahil iba na ang aking shift kahit walang nagtatanong, charis. So ayun na nga, dahil lunch break naman, tara at samahan niyo akong mamalengke dahil nag-request ng miswa ang aking asawa pala, dala ang kanyang wallet. First time ko lang ulit makapamalengke kaya na-excite ako. Sa totoo lang, therapeutic sa akin ang mamalengke na ang ganito kaaga. Actually, hindi na to maaga pero hindi mainit, hindi traffic. Kasi naman, aminin nyo sa Bulacan, Diyos ko, grabe na talaga. Hindi na makayanan, char. So, ayun, magbe-bare months na naman kaya pamahal ng pamahal ang gulay. Kaya pa isa-isa lang. Pati ang mga meats and everything. Kaya ito muna ang bilhin natin, sapat lang para sa simpleng pamilya. Huy! Since malapit lang ang palengke ay nakabalik na ako agad at hugasan na natin. Alam niyo ba ang sarap sa pakiramdam pag nagluluto ka tapos nasasarapan yung mga nakakatikim ng luto mo lalo na pag mga mahal mo sa buhay. Kaya naman yung asawa ko, nag-enjoy na rin siya sa pagluluto. Kaya nga sana magkaroon kami ng kainan in the future. Kasi sobrang hilig namin magluto at sobrang hilig din namin sa mga masasarap na pagkain. Yung kahit pagod ka sa pamamalengke, sa pagluto, sa paghiwa and all, pero kapag nakita mo yung satisfaction ng makakain ng pagkain na niluto mo, baliwala ang pagod, ganun. So, ang drama ngayon, naglalagay ako ng celery sa miswa, kayo rin ba? At syempre, hindi mawawala ang patola. Iba talaga ang atake ng miswa kapag nabahira na ng lasa ng patola, diba? At ayun, for the meatball, salt, pepper, Spanish paprika, harina lang. Di na ako naglagay ng itlog. At piniprito ko ang mga meatballs. Kayo rin ba? Or diretso tambog na? Gusto ko kasi medyo crispy siya. Tsaka feeling ko, mas na-enhance yung flavor pagka prinito mo siya. Ganun. At ayun na nga, maghugas tayo ng ating mga pinagkalatan. Actually, hindi to yung usual routine ko kasi medyo hindi kinikerry ng aking katawan sa umaga kapag super antok na. Kaya naman sobrang thankful ako sa asawa ko kasi kahit puyat din siya sa work ay hands-on din siya sa aming schoolgirl. At ayun na nga, nauna pa magising to sa alarm. Sobrang laki ng in-improve niya nung tinanggal ko yung gadget sa kanya as in. Nabawasan ang pagka-dinosaur kaya Diyos ko. Ang dami kasi napapanood sa YouTube ngayon na kung ano-ano nakaka-apekto sa behavior ng ating mga junakis. Kaya ayan, tsaga-tsaga lang din hanggang sa sanay na siyang walang tablet kaso in-invade niya na ang TV pero okay lang. At yun na nga, nagising na nga ang isa kong baby dinosaur. Si daddy talaga ang nagpapakain kay Zabi, nagpapaligo, naghahatid sa school. Pag ako sinisipag at kaya ng energy, go lang ganon. Pero kasi super clingy pa kasi tong isang maliit. Ayun na nga, mga ganitong oras kasi wala na masyadong calls, kaya nakakapuslit-puslet. Since maliit lang din yung bahay at namomonitor ko naman yung aking PC. Sobrang hirap pakainin ni Ate Sabi, kaya grabe, pili lang yung napapabaon ko sa kanya. Pero pinipilit ko pa rin naman araw-araw. Pag hindi niya nakain, edi better luck next time, ganun. Tapos ito ang favorite part ko, ang iniipitan siya. Dati sobrang hirap niyang ipitan, buti ngayon nasanay na siya. Nakakatuwa lang kasi kapag babae yung anak mo, tapos mahaba yung buhok, tapos ang dami mo pwedeng gawin. Yung parang healing my inner child. Huy! At yun na nga, midlip na ako at nagising ako ng mga 4 or gumigising ako usually ng 4 or 4:30. At ngayon naglinis na rin ako dahil si daddy ay nag-work na rin. Nakatuwa din kasi si Ate Sabi ay mahilig na rin tumulong sa mga gawaing bahay. Minsan nakakabantay siya kay Sid. Alam niya na yung mga bagay na hindi pwedeng isubo ni Sid or gawin ni Sid. So ayun na nga, sa totoo lang nahiya talaga ako mag-voice over pero wala akong choice dahil napakahigpit ni FB. Nang mumute ba naman? Kaya eto tayo ngayon, ini-explain ang mga bagay-bagay na parang ewan siya rin. At kung nagtataka kayo, dito kami sa sala natutulog ngayon dahil kailangan ni Sid na nasa playpen lang siya at sobrang likot na niya. At andito rin yung TV. So that's it for today. Bye!